Ramdam nilang dalawa. Ayan na. Hindi na ako mag-open ng module ha. Babalik pa si Mr. Wong on my way. Hindi on my way, on your way. No? Ayan. Mas maganda. Para walang ligtas. Kasi minsan after ko nagtakasa na. No? Ayan. So, dapat habang ako'y nakatayo dito, wala nang tayo ng tayo. Labas ng labas dyan sa likuran, ha? May lumabas. Natakot. Okay! May nantok. Sige. Antok kayo dyan. Pagdating sa part ko lang inantok. Walang tulog, walang gutom. Paglabas dito, busog ng ano? Hangin. Okay, okay na kayo. Welcome po sa inyo lahat dito sa Pitas, ha? Meron lang talaga ako. Mabait ako eh. Hindi na ako tatakbo ng eleksyon. Ngayon, ako, nakikilala ng Mr. Kong. Ako pala si Mr. Sam Carroza, no? Mr. Sam Carroza, tagapot sa tiyan, may papilos, maling extraday. Nandito rin po kami, ang iba na tatanong, Mr. Sam, ba't yun? Mga services para sa inyo. Ang iba na tatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong mo na naman ang buong detalye sa aking pagpapalik. Sabi ng iba dyan, akala namin tanod yan. Tanod ka dyan. Okay. Hindi tanod. Ang oras sa buong kapulan, alas 10. Hindi, alam ko na 10 ng hapon, no? So, huwag kayong magkalala, makawin kayo ha. Alam ko, yung mga nurses dyan, mga doctors, may rami pang gumutin yan. Iba, hindi pa naman totally pa nag-design, no? Kunyari lang, temporary, ano, nag-leave lang muna kasi mag-abroad. Alam mo, maraming nurse, mga nurses dyan. Pagtingin ko pa lang sa mukha, alam mo na kung sino nurse eh. No? Alam ko na ang nurse o hindi. No? Ma'am, sir, ikaw nurse po kayo. Alam ko hindi. Alam ko nga hindi. Hindi sir nurse, tama sir. Hindi din. Doktor. Yung doktor sir. Salamat ha. Welcome. Yun ang gusto ko makita ng mga aura ng doktor. Kasi, pag doktor ka at saka nurse, di ba tayo pagligtas ng buhay? Kasi sir, kung hindi ka smiling face, ano, tapos grabe ng pasyente mo, pag nilapitan mo yun, sigurado, tapos na agad yun. Patay na agad kasi bakit? Natakot sa mukha. Mayroon kasi doktor sir ng mga very strict ang face, no? Mayroon di ba sir? Tulad nung sa Cavite. Grabe sir. Hindi naman ano doktor. Inuporhan, grabe na, nakapila. Taga-saan po ito? Malabot. Doon sa Cavite. Sabi ko, ay makulit po sir. Pagdating sa ospital ng mga pasyente, makulit na so. Kasi ako. Sabi niya sa akin sir. Sino nagreklamo dito? Sabi ko ako. Sabi niya sa akin sir. Sabi ko, bakit po? Sabi niya sir. Ako ang record dito. Grabe. Natakot ako, sir. Natakot ako. Inaawa ko sa pasyente ko, opera na. Sabi ko, ako yung manunulat ng isang diaryo. Dok, kamusta ka? Sabi, ay sorry dok. Ako si Latigo ng bahay. Nagbagong buhay niya. Mulang pumunta ako doon at pabalik-balik na ako doon, mabait na sa akin. Salamat ha. Huwag mo naman akong isulat. Maloko kasi ako sir. Kaya gusto kong gano'n mga araw ng doktor. Sir, mabuhay po kayo mga doctors, mga nurses, engineers ba yun? Wala? Okay. So okay yun. Umpisan mo na. Pangalan ko Mr. Sanam ha. Trabaho sa ng aming papidus. So wala pa itong pidus dati. Ito wala pa ito dati. Nasa servisyo na po ako. Kaya gano'n lang ako kakulit. No? Gano'n lang kakulit. Nasa servisyo na ako. Sa tagal ng panahon. Ito, bangko wala pa ito dati. Yung Chowking Pen dati oh. Yung hotel. Diyan ako nagpag-meet. Sino pinimit ko? Yung dumadali ng mga OFWs. No? Abroad ka, ang bahala sa'yo. Magbigay na expedite ko. Bigyan mo lang kami. Kami bahala kayo. No? No. Nung nasa loob ng pidos, tinatawagan pa.
Kasapidos ka. Sige, bantayan mo ang tawag ko. Tawag, bibiktimahin sa labas, daang libo. Totoo yung sinasabi ni Mr. Bong, pero hindi 95,000, 280,000. H. No? Ang nakakalungkot, nag-resign sa trabaho, tapos nakipag-transaction doon sa Facebook. Dahil sabi ko gusto niya makita ako, magkita tayo sa Las Piñas. Nagkita sila sa Las Piñas, 12 sila. Magkita sa Las Piñas, itong bahay ko. No? Kaya, sa pagbalik nyo, kung magpalo kayo dito kayo pumunta. Pero yung transaction natin about sa payment, Gcash na lang para hindi matagal. Hindi kayo mahirapan, no? Yung bangko, ang hirap, no? Gcash mabilis. Nakipag-transaction through Gcash sa payment, no? After ng ilang buwan, nung magpalo, wala na. Pinuntahan sa Las Piñas, wala na dun sa bahay na tinitira niya. Nangupahan lang pala. Ingat ha, meron bang nangyari ganyan? Alam ko, maraming hanggang ngayon walang tigil. Kaya ingat po kayo. Kaya ako nandito just in case of the village. Ikaw ay paalis mo. Dapat alamin mo ang kinasukan. Alamin mo kung anong pagiging buhay OFW. Kasi bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Hindi lang sa labas ng bansa, dito pa lang sa Pilipinas, dapat malaman muna kung ano ang pinasukan. Bakit? Di ba may binanggit kanina si Mr. Bong? Anong sabi? Bakit ka nasa Pidos? Upang maihanda ang inyong mga sarili pagdating sa labas ng bansa. Sa panibagong hamon, mga pagsubo na iyong tutarapin pagdating sa labas ng bansa. Tama? Panibagong hamon at mga pagsubo pagdating sa labas ng bansa. Sino mga example? Taas mo kamay. Example. Thank you. 10. Sino mga first timer? Taas mo kamay. 11. Okay. Inugtong ko naman kasi nakita ko mas marami naman ang mga first timer, no? Mas marami talaga sila. Pero meron hindi tumataas ang mga kamay. Dalawang beses ako magmataas ng kamay, pero meron hindi tumataas ang kamay. Matanong, ano kayo? Sabi ni ba, pakialam ko sa'yo. Bilisan mo kasi, gutom na kami. Ha? Tanda, hindi lahat nakaupo dyan. Yung focus ng mind dito sa sinasabi ng speaker. Ha? Hindi lahat. Bakit? Ang iba, kunyari, tumatangot. Yes sir, yes sir, yes sir. Pero ang nasa isipan, ano ba talagang mura sa'yo? Ha? Sabi ni Gillian, huli ako ah. Oh, hindi magaling ko mahuli. Pagtingin ko pa na sa mukha, alam ko na kung ano nilalaman ang isipan mo. No? Yan, tinan mo sir. Alam ko na. Hey! Di ba? May mga professionals na, di ba? Sito. Mga nurses dyan. Di ba? May subject na general psychology na mag-aaral tayo, no? General psychology. Sir, paliwanag mo siya na sir, what is general psychology daw? Paliwanag mo na daw. Paliwanag daw. The study of mind and human behavior. May teacher? Meron? May teacher? Wala. Ma'am, teacher. Ma'am, nag-resign ka sa work? Hindi pa. Trabaho pa rin ngayon. Okay. Temporary lang, ano? Okay, nag-apply ka. Sigurado ko, ma'am, aalis ka. Ma'am, what is, your profession is education. Your profession is education. No? Your, ano to? Education, no? What is education? Ako ang sasagot. Education is a continuous process of learning. Ano na? What is teacher? Ma'am, ako, nung alam ko yung teacher pala ako, nung graduate ako, yung course ko, hindi ako nakapag-isip mag-resign. Bakit? Ma'am, what is teacher? Teacher is a noble profession of the universe. Ma'am, thank you. Ma'am, tandaan nyo yan. Pagdating sa labas naman sa interview kita pagdating doon. Okay! Ma'am, binuksan ko lang yung isipan mo para at least marami na. Ganun ang trabaho sa teacher, no? Okay, ngayon. Nako,
Basta, may tulog, may inantok pa, wala na. Wala na. Wala inantok po dati sa part 2, lahat gising. Dito nga kahapon muntik na inatake sa puso. So, sabi ko ma'am, dahan-dahan lang. Mahirap ng doktor. Ngayon, sige ma'am, tawa ka ng tawa dyan, doktor tayo. Okay, ayan. Mr. Sam, iba pa talaga ang batas doon? Yes. Iba kasi ang batas dito, iba ang batas doon. Ulitin ko, iba ang batas dito, iba ang batas doon. Kaya dapat, ihanda nyo yung sarili nyo. Mga exabro, magtatanong lang. Kasi mamaya-maya, batas na pag-usapan natin. Batas na. Isang batas mo naman na dapat mong malaman. No? Sino magsabi sa inyo? Ako na rin po. Sa mga exabro, isigaw nyo. Iparinig sa mga first timer dyan kung gaano katotoo yung buhay ko FW pagdating sa Bansa, ha? Huwag kayong mahiya. Iparinig nyo sa mga first timer. Okay. Ang sagot nyo lang sa akin, pag nagtanong ako, ang sagot nyo lang sa akin either masarap lang o hindi. Then to the point. Okay. Isa lang ang pipiliin mo doon. Masarap o hindi lang. Okay. Magtanong. Isigaw nyo, parinig nyo sa mga first timer. Example. Masarap buhay OFW o hindi? Hindi. First timer. Narinig nyo? Sabi ng mga example. Hindi. Sabi nila, Sasahuran lang. akala ko kanina ang ganda ng paliwanag ni Mr. Bong na super na excite. Grabe ng excitement namin pagdating dito po kami. Na-encourage na kami pagdating sa kay Mr. Sam, parang discouragement ang mga naririnig namin sa kanya. Totoo yun. Kasi dito sa part ko, more on discouragement. No? Pero hindi ko kayo tatakutin. Sasabihin ko lang sa inyo ang totoo. Bakit? Yung totoong nangyayari sa loob at labas ng bansa. Ang purpose ko lang, mabuksan yung mind mo, no? Para malaman mo kung ano ang totoong buhay ko FW. Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Kahit magtanong ka araw-araw, ako dito araw-araw, at pumunta kayo dito mag-observe, ang sagot, hindi. Sabi ng mga first timers, ang tanong, first timers, tuloy, hindi. Kasi mamaya, sa batas na pag-usapan natin, kung 100% ang excitement mo, pag may narinig ka sa akin at may nangyari sa'yo, yung 100% na excitement mo, tuwing may nangyari, magbawas ako ng 20% doon na excitement sa excitement. 5 beses lang na ako magbabawas eh. 5 beses lang naman. No? Kaya kung may nangyari lahat sa'yo, yung 5 nangyari lahat sa'yo, ubos yung excitement mo. Tatanungin na kita, tutuloy ka ba o hindi na? Ngayon, natanong ko sa'yo. Kaya ibayan mo ang loob mo kasi ang buhay OFW, yung katangian ng isang OFW, hindi lang dapat masipag, kailangan buo ang loob, matapang, at palaban! Dapat yan ang buhay OFW. Kasi bakit? Di ba bayani po kayo? Nabagit ni Mr. Bong na bayani kayo? Hindi? Dami ko na. Pag ako kasi mag-discuss niyan, abuti ng 6 hours. 6 hours yun eh. Alam ko yan, nilalaman ng mundo. Bayani kayo dahil sa naitulong o naikontribute niyo o sa ekonomiya ng ating bansa. No? Paano kayo nakapag-contribute, nakatulong sa ekonomiya natin upang umangat? Pag nagpadala ka ng pila, kulang mo ng sahod mo, di ba magpadala ka sa pamilya mo? Kulang mo ng sahod mo, kumplito mo, magpadala ka sa pamilya mo. Kasi sinasabi dyan kanina, regular, remittance to the family. Regular communication and regular remittance to the family. No? Yan, obligasyon din sa mga pamilya. Duty to your family. Okay. Ngayon, pag nagpadala ka, kahit laging delayed ang sahod, padala ka sa pamamagitan ng remittance, no? May bawas po yun. Tama? Yes. Saan pinapasok? Sa kabanang bahayan. Tama? Malinaw? Buksan mo ang isipan nyo. Ang tanong, sino ang nakikinabang
Sa hindi naman ang kaban ng bayan. Sino? Politiko. Director ng Congress. Tama yung sinasabi niya. Tama. Sabi naman isa dito, wala siyang mga katangahan, no? Wala siyang direct point lang sa sinabi yung pangalan. Sabi niya, sir, buhaya ng bayan. Ang dami no. Kabataan ng bayan. Hindi wala kayo. Kaya yung eleksyon. Alis na lang kayo, magtrabaho din doon. Tapos maganda pa, hindi magulong buhay yung politik ko, no? Pero pag narinig din ako, tumumpay na kayo. Huwag na muna. Okay. Ngayon, yan. Kaya ka nagiging bayani. Sir, maniwala ka ba na ikaw ay bayani? Maniwala ka ba? Dahil alam mo na. Tandaan mo, sinabi ko sa iyo, yan ka nagiging bayani. No? Simple lang. Simpleng tao lang. Bayani ka pala. No? Kaya pag uwi mo may bahay, kung wala ka pang natiwala sa sinabi ko, maghanap ka ng salamin doon. Sabihin mo sa salamin, kahit ganyan ang mukha niya, bayani yan. So, paglabas mo dito mamaya, pag may parang harang dyan sa daanan mo, sabihin mo lang, alisin na dyan. Kung gano'n, bakit ano ka ba? Sabihin mo, kaya dito. Wala. Hindi ako lumabas sa topic. At least may natutunan kayo, no? Pero ano maganda? Uwi ng Pilipinas, na may dalang pera sa pamilya, bilang isang bayani, uuwi ng Pilipinas na walang dalang pera sa pamilya. Dapat may dalang pera sa pamilya. Dapat uwi ka ng Pilipinas, yung ITI mo. Sino may ITI na? Marami dyan? Mamaya ka lang. Oh, ang mga ITI nyo, nandito sa Bangko Euro, no? Dapat may laman yan. Para pag uwi mo ng Pilipinas, pag sinalpak mo sa ATM machine, may lalabas na pera. Hindi yung puro ATM yung wallet mo. Pag uwi mo ng Pilipinas dahil may problema, nagpapakasakali ka lang. ATM dito, salpak dito, salpak doon. Walang lumalabas. Bakit? Walang laman, may problema eh. Pinakadulo, sinalpak sa isang, hindi na pala ATM machine. Washing machine. Problema hindi. Binuksan ko lang isipan niya. Ngayon, magtatanong lang. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign lang. Nakapag-sign. Thank you. Isa, dalawa, tatlo ang nakapag-sign ng kontrata. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Okay, mas marami. Dalawang bisis ako magpataas ng kamay. Pero mayroon pa rin hindi tumaas na kamay. Ulitin ko. Ang tanong ko sa inyo, ano kayo? Sabi niyo ko dyan, pakialam ko sa'yo. Magulit ako, tanong naman tanong. Concentrate ha? Concentrate. Sir! Bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na. Musta? Okay lang, mga first timers. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-pidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Nasa batas po yan. No? Sabi ni iba na. Kontrata. Bakit kami wala pa? Anong silbi namin dito sa Pides pala ngayon? Okay. May ibig sabihin, normal lang yun. So napag-usapan natin ngayon, bawas na ang excitement mo na 20%, ng 20%. Ang natira is 80%. Seryosong usapan to. Pero kalma ka lang. Ang natira 80%. Bakit kailangan ka mag-sign ng kontrata? Yan ang nasa batas. At dapat after mo magpidos, dapat ikaw ay sisiguro doon makaalis na. Kasi bakit? Ang isang OFW mula nag-apply at nag-visa, dapat 60 to 90 days prior, dapat ay i-declare na siya. Ang ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan mula nag-apply ka ng visa, dapat wala ka na sa Pilipinas, dapat sa labas ka ng bansa ngayon, at dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inupuan. Sabi ng iba dyan, himit lang. Oo nga. Kami hakitan dito pa rin. May ibig sabihin, may problema ka. Another 20%. Ang mababawas doon sa 80%, ang natira ay 60%.
At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, no? Hindi ka lang nakapag-bidus. Ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Sabi ni iba, oo nga, ano kaya meron? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee mo? Dapat katumbas ng isang buwang sakot pagdating sa labas sa bansa. Sabi ni iba, ganun ba? Bakit sa akin sobrang laki? May ibig sabihin, may problema ka na naman. Pangatlo na. Bawas na naman ang excitement mo ng 20%. Ang natira is 40%. Dapat, bakit ka makalis? At pag nagbayad pala ng placement fee, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Yung tamang pagbayad. Sa Max, Mall, Hotel, o Restaurant. Saan dapat? Sa opisina. Sabi ng iba, ha? Bakit kami sa Jollibee? Nakakaantok, no? Kung nangyari sa'yo, no? Yung naramdaman mo na antok, na parang gusto mong tumawa, pero hindi ka na makatawa-tawa dyan kasi may problema ka na. Dapat sa loob ng agency, hindi sa loob ng Jollibee. Sabi ng isa, pinamirinda naman tayo. Pinamirinda. Hindi niya pira yun. Pira mo yun. Kaya dapat sa loob ng agency. Pag nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas ko, ang matira is 20% na lang. Ganun ba? Yes. At dapat, pag nagbayad, ano mayroon? Dapat may kakulang resibo. Ang tanong, ikaw, may resibo ba? Sabi ni iba, oo nga. Bakit tayo lagbuk lang? Problema hindi. Talungkot na. Ang hirap, nangutang ka tapos bigyan ka lang ng resibo, o isulat lang sa logbook lang. No? Ang hirap kaya, no? Ang hirap talaga pag walang resibo kasi wala kang habol. No? Kaya kung nangyari sa'yo, normal lang. Talagang aantukin ka ng sobra ngayon. Kasi bakit? Ibawas ko pa yung 20% na natira sa'yo kanina. May natira pa ba? Wala na. Mr. Sam, bakit mo sinabi? Sana hindi na lang para malaman mo. Salamat kayo sa inyong agency, ha. Sabihin niyo, ma'am, maraming salamat sa inyong na agency namin kasi ngayon lang namin nalaman at dito lang sa Pidos ng Manila. No? Kasi kung sa ibang Pidos kayo, maniwala kayo sa akin, ang nasa isipan mo certificate lang. Pagkatapos ng Pidos, sige, certificate, uwi, masaya ka na. Pero hindi mo alam after mag-Pidos kung kailan ka makaalis. Kung ano nangyari sa'yo, paano susunod na problema. Pasalamat kayo sa inyong agency. Bakit? Ang purpose namin, mapangalagaan kayo, hindi lang kayo pati ang inyong agency. Bakit? Kung walang agency, walang OFW. Tama? Walang naging bayaning OFW kung hindi dahil sa agency. Kaya lang, mayroong gumagamit ang pangalan ng agency sa labas. Kumakalat ang malaking halaga sa mga OFWs para mapaniwalaan gamit ang pangalan ng agency, pati nakaupo sa loob ng agency. Mrs. Ang bakit alam mo yan? Yan ang trabaho ko kasi. Mula noon hanggang ngayon. Kaya kung nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. Kung nangyari sa'yo, that is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya dapat niya. Lifetime imprisonment, guys. Nangyari sa'yo, sa labas, i-inform ng agency. Kawawa naman ang agency pag hindi ninyo na-inform. Pwede magkaroon ng tinatawag na cancellation of license to operate ang recruitment agency na ginamit ng mga manloko sa labas. Kung habang buhay na pagkabilang po sila makulong, yung kausap mo dun, maaari din makulong habang buhay. Makansila pa.
ang pangalan ng ay yung license to Philippine Recruitment Agency. Bakit? Mr. Siya, bakit nadamay sila? Accessories of the crime. Para maging aware sila, dapat may inform. Okay? Pagdating sa labas naman sa may problema man, dapat lagi sa isipan, agency lagi i-inform. Hindi kahit sino, sumbong dito, sumbong doon. No? Sumbong doon, sumbong dito. Pagkatapos, wala kang din palang mangyayari. Nagsarang agency, no? Pati pamilya, pitado, gumastos ng libo-libo. No? Bakit? Punta dito, punta doon sa kareklamo. Hanggang sa magsarang agency na kayo ng Pilipinas, pero wala na pala. Bakit? Sino mag-asikaso? Agency pa rin kasi dapat ang mag-asikaso kung may problema, tama? Katulad ngayon, may tumawag sa akin sa sa Leyte, no? Ayan, nagkaroon ng yung tawag dito, sa matris, ano tawag dito? Mayuma. Ayan, at least, kahit advice ko lang, sumusunod, hindi sila mapapahamak. Kaya dapat ingat. Ingat, i-inform ng agency, no? Para hindi sila madamay.